Dito na tayo ngayon sa Sapporo area. Tignan mo kung gaano kataas yung mga naipong yelo sa kalsada. Duloy mo kung hindi kinakayod yung mga yelo dito sa dinadaanan ng sasakyan. Ganyan ang kataas yan. Okay pare, touchdown Sapporo tayo. Nandito kami sa lagi namin pinaparadahang lugar sa may Nijo Ichiba o yung Nijo Market. Isa rin tong tourist spot dito sa Sapporo kasi ito yung pinakamatandang seafood market dito sa area ng Sapporo. Nandun naman sa bandang kabila yung Sapporo TV Tower. So doon tayo lalakad papunta para magsimula na tayo mamasyal. After 3 minutes, narating na namin ang iconic Sapporo TV Tower. Okay pare, touchdown Sapporo TV Tower. Particular dito sa Odori Park kung saan nagaganap ngayon ang 2026 Sapporo Yuki Matsuri. Okay pare, konting trivia. Ang Odori Park ay may habang 1.5 km mula dito sa TV Tower sa east side papunta ng west side doon sa kabila ay 1.5 kilometers ang haba. Kung lalakarin mo yan ng normal pace na lakad pogi, siguro mga 20 to 30 minutes aabutin ng paglalakad mo sa buong Odori Park. Isa pang trivia pare, alam mo ba na ang Odori Park ay nabuo lamang dahil sa isang sunog na naganap noong 1871. Kaya nagkaroon ng division itong lugar ng Sapporo, nagkaroon ng south side at ng north side. Kasi itong TV Tower ay nasa east side, dulong-dulo. Nandito tayo ngayon sa unang part ng mga ice sculpture. At yan, sa pinakasikat na tao ngayon dito sa Japan, yan si Shohei Ohtani, ang two-way baseball player na pinakamagaling, pinaka-highest paid na baseball player sa Major League. Dito sa Japan, parang Manny Pacquiao ang datingan yan. May mga dinagdag silang attraction this year, katulad nitong ice skating rink na to, kung saan pwede ka na mag-ice skate kasama ng pamilya mo. Ang dali tignan, pero promise, ang hirap niyan. Tayo ngayon sa mga main sculpture area. Ito na yung mga malalaking sculpture yung nandun. Nandito na din yung mga, syempre, pag kami mga ganitong event, hindi mawawala yung mga street foods. Ayan, isang hilera ng mga street foods na mamaya natin babalikan. Ikutan muna natin lahat ng mga ice sculpture. Katulad niyan, bago tayo kumain kasi hindi pa naman tayo. Yan, ang isa sa pinakamalaki. Yung unang-unang madadaanan mo na malaking sculpture pag nanggaling ka dun sa TV Tower. So yung sculpture pala na yan, na tinatawag nila na Jomon in Harmony, ang ibig pala sabihin yan, eto, kayo nang bahala magbasa kasi masyadong mahaba, mauubos ang gigabyte ko. Pero pinakamaigse summary, 10,500 years old na to na nakita. Doko de mitsukatta desu ka? Hakodate? Mo mitsukatta. Oh, yun nga. Simplest storm, 10,500 years old na ice sculpture. Hindi ba ako masyadong istorbo sa mga taong kumukuha ng litrato para ako tanga? Lahat sila nandun sa ano. Ako naman, naglalakad doon sa harapan mismo ng Jomon. Wala, ganun talaga. Kanya-kanyang diskarte para makakuha ng magandang anggulo ng litrato at video. Lakad pa tayo, papunta rin sa kabila. Napakabilis talaga ng oras dahil sa dami ng pwede mong gawin dito. Lalong-lalo na para sa mga bata kapag gumawa sila ng snowman katulad. Laging nawawala dito yung entry ng JRA. Yun. JRA, yan yung asosasyon ng mga professional na horse racing association dito sa Japan. Ang Hokkaido kasi ang pinanggagalingan ng pinakamalaking volume ng mga thoroughbred horse dito sa buong Japan. Sobrang ganda talaga ng lugar na to kapag ganitong snow festival. Kaya taon-taon, tumataas ang bilang ng mga turistang pumupunta dito, na galing sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil sa ganda at kultura ng bansang ito. Sa mga ice sculpture na to, makikita mo talaga yung
pagka-anime culture ng mga Japanese. Katulad nitong area na to. Tayo pala nagpipicture. Ito, mga anime sculpture na naman. Yung mga anime house, bulol-bulol na naman tayo. Ice sculpture. Hindi ko kilala kung sino sila. Identity. Yan pala yung kinunan ko kanina dun sa likod. Yan. Yung Identity. Sa mga mahilig sa anime, siguro makikilala nila kung sino yung mga yan. Dito tayo ngayon sa area, yung mga main ice sculpture, ito yung mga halos sintataas na ng bahay, mga dalawang palapag na bahay. Yan yung mga yan. Andito ano to? MS Clark, Boys Are Ambitious. Are, nani? Boys Are Ambitious. Sa MS Clark. Yan yata yung bahay ni MS Clark. Yan yung isa sa mga naunang mga... Yan yung makikita mo na pag nandito ako sa Sapporo. Yung nakaturong statue ang ganon. Yung famous na statue na nakaganon. Siya yun, si MS Clark. Lakad tayo ulit. Papunta pa doon. Yung isa pa sa main ice sculpture. Ayun. Yung parang castle na yun. Yun. Dahan-dahan lang ang lakad kasi mahirap. May mga padulas, may mga pataas, may mga pababa. Baka bigla tayong madulas, nakakahiya. Dahil medyo maganda yung panahon at uminit-it ng konti, may mga parte na lusaw na yelo. Ayan. Kailangan mag-ingat lang sa paglalakad. Ngayon, kumpara last year, mas organized yung takbo ng, pati yung flow ng tao. Kasi dahil nga hindi naman tayo bias, no? Pero ang laking epekto talaga nung hindi masyadong madami yung mga Chinese tourists. Maraming ang natutuwa, mababasa mo sa mga group na maraming natutuwa ngayon dahil nga sa walang masyadong Chinese tourists, hindi masyadong pundero o hindi masyadong crowded lahat ng mga pasyalan dito sa Japan, sa buong Japan, hindi lang dito sa Hokkaido. Yan na, yung castle na nasa harapan dito ngayon. Sa lahat ng ice sculpture na nandito, ito yung pinaka-paborito ko. Bukod sa ito ay isang Japanese castle. Makikita mo yung mga detalye ng pagkakaukit ng snow sculpture na to. Ito pa yung isa sa pinaka-famous na snow sculpture dito. Ang Star Wars snow sculpture. Makikita mo talaga sa mga detalye kung gaano nila pinaghirapan ang bawat sculpture dito. Ito naman, sculpture na to, Star Wars sculpture. Ito, yung kanyang, merong pop-up store na Star Wars. Ito yung mismong sculpture, yung ulo. Tapos ito si Yoda. Yoda nga ba? Wala. Basta, Star Wars siya. And, sana naman si Tatang, wala na naman. Andun na. Tara na. Si Tatang talaga, giniginaw na yan. Kung di giniginaw na yan, naiihi na yan. Naghahanap na ng toilet. Tara, andun sa unahan. Amin, yung dulo halos nung Odori Park. Ayaw na namin pumunta doon sa kabilang side kasi kailangan mo nang tumawid. Wala na masyadong sculpture doon sa kabila. May mga konting tao-tao na lang. So umikot na kami, pabalik ulit doon Odori Park sa east side kung saan nasan yung TV tower. Balik na tayo. So inabot kami ng halos mga 40 minutes. Normal pace lang yun na lakad. Tapos may kasama pang picture yun. Picture. Kuha ng video. So ngayon lakad na tayo pabalik para makakain na tayo, nagugutom na ako. May mga snow sculpture dito na sponsored ng mga malalaking kumpanya katulad ng Nissin Cup Noodles na meron pang slide para sa mga bata. Nandito na tayo sa street food area na talaga naman blockbuster dahil sa haba ng mga pila. Dahil sa sarap at sa presyong talaga namang napakamura. Hindi na kami huminto dito dahil ang gusto naming kainin ay ang pinaka dinarayo kapag nandito ka sa area ng Hokkaido. Ang mga sariwang isda katulad ng tuna, salmon, crab at marami pang ibang lamang dagat. Pero pare, maniwala ka sa akin, kapag ka napadaan ka doon sa area ng mga street foods, kahit hindi ka gutom, kakalaman sikmura mo at maglalaway ka dahil sa amoy ng mga pagkaing iniihaw dito. Kaya kahit gusto kong minto at kumain, nagtuloy-tuloy na lang kami sa paglakad. Papunta doon sa mga seafood restaurants.
makikita mo sa mga kalsada yung taas ng mga yelo sa mga gilid ng bangketa. Ayun, katulad nun. Katulad nun. Mas mataas pa sa bubong ng ambulansya. Itong dinadaanan ko, parang inukit na lang nila tong mismong pathway na to. Kasi tignan mo kung gaano kataas yung yelo. Ang tangkad ko pero sinungaling, kahit ako di ko matanggap sinabi matangkad ako. Taas talaga. Yan yung idinulot ng mga pag-ulan ng nakaraang linggo na sobrang lakas ng buhos ng snow. Ngayong taon na to sobra record breaking nga, kasi nga hindi lang dito sa Hokkaido, sa marami mong parte pa ng Japan na. Ito na ang 125-year-old Nijo Market na nasa sentro ng Sapporo. Sa side ng Nijo Market, naghahanap kami ng restaurant na kakainan. Ayun! Ayun tuloy. Amuko. Mukong po. Isda, tabi tayo talaga ng nagkikrave talaga siya ng isda. Yung meron kasi kaming kinakain dito, yung hokoke. Ay, pere. Muko, sakit. Balik. Sarap kasi nun para siyang bangus na inihaw. Pero iba-iba yung lasa niya. Hoke. Yun ang tabi tayo namin ni tatay, yun ang gusto niyang kainin. So yun ang hinahanap namin. Meron sana doon, kaso ang hahaba ng pila ng mga restaurant. Kasi nga yan, naghahanap sila ng alas 2 na ngayon, alas 2 eksakto na. Pero yung mga kainan, puno pa din. Good, hi. Okay, dito na daw kami. Pasok na kami. Ito yung murder ko. Salmon at maguro o tuna. Chutoro, medyo medium patty tuna. Tsaka yun. Salmon donburi. Hindi ko maitago yung excitement ko. Kahit hindi ko naman first time nakakainin to. Dahil sa sarap at freshness ng mga isda na pwede mong makain dito sa Hokkaido. Karamihan ng mga restaurants dito sa Nijo Market ay maliliit lang. Halos magtatama nga yung mga siko nyo kapag kumain na kayo. At makikita mo kung paano ginagawa yung pagkain na in-order mo. Pagka may mga ganito sa isang restaurant, dito sa mga Japanese restaurant, ibig sabihin yan yung mga sikat na tao na kumakain, mga nakakain na dito. Mamaya pipirma ako dyan. Sabi ko, gutom pa ako mamaya na lang, sabi ko. Dito sa Japan, madalas, kung ano yung makikita mo sa litrato sa menu, yun yung mismong darating sa'yo. Ito talaga yung perfect combination. Miso soup at fresh seafoods. Simulan na nating tirahin to. Ito, yung tinatawag nila na chutoro o medium fatty tuna. Ito yung parte ng tuna na medyo may marbling na parang wagyu. Na kapag kinain mo, agad natutunaw sa bibig mo. Ito naman, yung tinatawag nila na akami. Ito yung pinakamapula, mas firm, at mababa ang fat content. At ito pa, ang isa sa pinakapaborito ko, ang salmon. Kitang-kita mo kung gaano ka-pink yung kulay niya. Walang filter yan, pare. Ibang klase talaga yung combination ng fresh wasabi at sashimi. Sa totoo lang, nung una akong dumating dito sa Japan, hindi naman ako mahilig kumain ng mga sariwang isda. Pero nung natikman ko yung mga isda dito, kahit araw-araw pwede akong kumain ito. Hindi ko alam kung anong meron sa dagat dito. Bakit yung mga isda halos walang lansa kapag kinain mo? Serve the best for last. Chutoro. Sa sobrang sarap, halos ni isang butil ng kanin, wala akong itinira. Literal, nasimot sarap ang lasa. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Tapos na kaming kumain. Kami na lang din yung last na customer doon sa restaurant kasi alas 2:30 na. Busog na. Nakapamasyal na. Kaya dito ko natatapusin ng video na to. Hanggang sa muli. Bye!